المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal kong tagapakinig, halina at samahan niyo ako muli sa isang pinakamahalagang talakayan o paksa sa ating relihiyong Islam. Ito ay pinamagatang Maratib al-Qadar. Ibig sabihin nun sa wikang Tagalog ay ang mga antas ng destiny o tadhana ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang mga pinagdaanan ng qadar o tadhana ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga o sa lahat ng kanyang mga nilikha. Una rito, mga minamahal kong kapatid, ay ang tinatawag na al-ilm. Ibig sabihin nun, al-iman bi anna Allah ta'ala bi kulli shay'in alim wa anna Allah qad alima bi a'malil khalq qabla khalqihim. Ibig sabihin nun, ang paniniwala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nalaman na niya o siya ay ganap na nakakaalam sa lahat ng mga bagay. At nalaman na niya kung ano ang gagawin o mangyayari sa kanyang mga nilikha bago pa man niya ito likhain. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang maluwalhating Quran sa Surah At-Talaq verse 12, وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Tunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nasaklaw na niya ng kanyang kaalaman na nababagay sa kanya ang lahat-lahat ng mga bagay-bagay. Yan ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, mga minamahal kong kapatid, sa pananampalatayang Islam na antas ng qadar o destiny ng isang tao o lahat ng mga bagay ay ang tinatawag na al-kitabah. Ibig sabihin, al-iman bi anna Allah ta'ala kataba maqadira kulli shay'in fil lawhil mahfuz. Ang paniniwala na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay isinulat niya o pinasulat niya ang lahat ng mga tadhana ng kanyang mga lilikhain sa tinatawag na lawh al-mahfuz o talaan na nasa pangangalaga. Talaan ng lahat ng mga bagay na mangyayari sa ating mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang maluwalhating Quran sa Surah Al-An'am verse 38, sinabi niya, ma farratna fil kitabi min shay'. Ibig sabihin nun, wala kaming nakaligtaan sa talaan maliban na amin itong isinulat. Lahat ay nakasaad sa lawh al-mahfuz, ang talaan na nasa pangangalaga. Yan, lahat dyan ay nakatala ang lahat ng mga qadar o mga nakatadhana sa ating mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlong antas ng qadar o tadhana ng isang tao o lahat ng mga nilikha ay ang tinatawag na al-mashi'a o ang al-iman bi anna Allah ta'ala o kullu ma yajri fi hadha al-kawn waqi'un bi mashi'atillah. Ibig sabihin nun, ang lahat ng mga nangyayari o mangyayari pa lang sa mundong ito na ating kinalalagyan ay hindi ito mangyayari unless na ipahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin, yan ang pangatlong antas ng qadar na kung saan ang lahat ay nasa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang maluwalhating Quran sa Surah At-Takwir verse 29, sinabi niya, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Walang bagay na inyong ninanais, na nais niyong gawin, maliban sa ito ay magustuhan o ipahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan. So walang bagay na nais nating gawin maliban sa ipahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. May sarili tayong pagpapasya, subalit ang ating mga pagpapasya ay nasa ilalim ng kapasyahan ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Pang-apat, at ito yung panghuli na antas ng qadar o destiny ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilikha, ito na yung tinatawag na al-khalq. Ibig sabihin, ang paglikha. Al-iman bi anna Allah khaliqu kulli shay. Ang paniniwala na tunay na ang Allah ay siya lamang ang nag-iisang tagapaglikha at wala nang iba pa. Sinabi niya sa surah Az-Zumar verse 62, anna Allah khaliqu kulli shay. Tunay, sa katunayan, ang Allah ay siya lamang ang nag-iisang lumikha sa lahat ng mga bagay-bagay na ating nakikita. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, yan ang apat na antas ng qadar ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilikha. Al-ilm, kaalaman. Pangalawa, ang kitaba, kanyang itinala. Pangatlo, al-mashi'a, kanyang itong ipinahintulot. At pang-apat, siya na ay naglikha. Hanggang sa muli, mga minamahal kong tagapakinig, nawa ay nakapulot po tayo ng konting aral sa kung ano man ang ating naging diskusyon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونحمل هم هذه الجاليات بآيات الكتاب البينات بها كم أبصروا سبل النجاة فضجوا بالشهادة ناطقين